Okay, part 4 of Civil Service Exam Review for Numerical Reasoning. So sana napanood nyo na yung simula part 1. So yan yung part 1 to part 3 ko, 10 items bawat isang video. Ito ginawa kong 5 lang kasi medyo mahirap yung ibang part dito. Kaya ginawa kong 5 lang, 31 to 35. Okay, so nasa description nga pala yung mga nanonood sa YouTube, nasa description ang playlist para dun sa mga marami ko pang mga math reviewer para sa civil service exam. So yung mga video po dyan sa playlist ay yan yung mga 10 items, 5 items, 15. Okay, so panoodin nyo lang po lahat yan at siguradong makakatulong po sa inyo yan. Okay, so sa mga nanonood naman po sa TikTok, ang kumpletong video ay nasa YouTube at Facebook dahil hanggang 10 minutes lang yung sa TikTok. Okay, so ito po yung questions, 5 questions, try nyo po munang sagutan. Okay, so kaya 5 lang yung ginawa ko kasi medyo puro mga problem solving ito. Okay, so bago po tayo mag-start, gusto ko munang i-promote. So ako po ay licensed financial advisor. So kung naghahanap po kayo ng insurance, i-PM nyo po ako. Ayan, sa messenger ko, RJ Enseñado. So start now habang bata at insurable ka pa. So meron tayong may offer ako sa inyo na 999 lang per month. Ito sa mga medyo bata pa, mga 20s pa lang. Pag medyo mga 30s na, 40s, syempre medyo mga mahal na ng konti. Okay, so ito po ang aking messenger at ito naman ang aking mobile number. Kontakin nyo lang po ako kung naghahanap po kayo ng insurance. Okay, so let's start with number 31. So number 31, if n over 50 equals 552 over 1,200, what is n? Okay, so simpleng ratio and proportion lang ito. So ano bang ginagawa sa ratio and proportion? Eh, cross-multiply lang, okay? Cross-multiply. Okay, so ang n, i-multiply natin itong n sa 1,200. So we have 1,200n equals 50. Multiply natin dito sa 552. Huwag mo nang i-multiply. So, i-divide mo na natin sa 1,200 kasi makakancel agad itong may 0 dito. So, cancel out na ito and na lang ang matitira sa left side o para matanggal na itong 0 natin parehas. Okay, so tapos itong 552 tsaka 120, pwede sigurong i-divide sa 4. Divisible pa rin yan sa 4. Pero baka medyo malito at medyo malaki pa rin. Pwedeng i-diretsong i-multiply na natin itong 5 sa 552. Okay? So 552 multiply natin sa 5. 5 times 2 we have 10. 5 times 5 is 25 plus 1 we have 26. 5 times 5 is 25 plus 2 we have 27. So we have 2,760 divided by 120. Okay, so i-divide natin ito divided by 120. So 276 divided by 120, we have 2. 2 times 120, we have 240. Okay? Subtract, so 76 minus 40, that is 36. Bring down 0, okay, eksakto. 360 divided by 120, we have 3. 3 times 120, we have 360. Remainder ay 0. Therefore, the correct answer is letter B, 23. Okay, so next number, number 32. So one number is 65 more than another. If the sum of two numbers is 117, what are the two numbers? Okay, so mag-assign lang tayo ng variable dito or pwede trial and error na lang ito. So i-try nyo lang yung mga maliliit na number, 23, 35, 26, 29. So ito yung by trial and error. Yung isang number natin, x. So x, ito yung first number. So kailangan gumawa tayo ng expression para sa second number. Kung ang first number natin ay x, ano ang expression para sa second number? Sabi, one number is 65 more than. Mas marami daw ng 65 sa another. Ito yung sinasabi na another, yung first number. So therefore, ang second number natin ay x plus 65. 65 more than another. So x plus 65, ito yung second number. Okay? So tapos, the sum is 117. So pwede na tayong mag-trial and error. So we have 23, 35, 26, and 29. Pag nag-trial and error, kuhanin nyo yung nasa gitna. Ano bang pinakamaliit natin? 23. Pinakamalaki natin. So, sa maliit na number muna tayo tumingin ha. Pinakamalaki 35. Pag nag-trial and error kayo, i-try nyo 26 at 29 para madali nang i-adjust. So try natin yung 26. Okay?
So 26 and 91, so i-add natin 26 and 91, kailangan ang sum nila ay 117. Okay, eksakto na pala ito, no? 26 and 91, mag-eksakto ba to? 9 plus 1, we have 7. Ayan, 2 plus 9, we have 11. So eksakto na 117. So therefore, ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag magta-trial and error, uunahin nyo yung nasa gitna. Kung apat yung choices, dalawa yung nasa gitna, pili lang kayo doon. Pag hindi nag-eksakto ito, so madali na tayong mag-adjust dito sa smaller number natin. Okay? So yan ang solution by trial and error. So paano naman kapag hindi trial and error, meron tayong dalawang number, x at x plus 65. So i-add lang natin yan, x plus 65 equal siya dito sa 117. Okay? So pag hindi kayo sanay sa trial and error, ito yung equation niya. So add lang natin x plus x, so we have 2x plus 65 equals 117. Solve for x, so subtract 65 to both sides. So cancel this, 0 na yan. 2x equals 7 minus 5, we have 2. 11 minus 5, we have 5. Divide both sides by 2. Okay, masasolve na natin yung smaller number. X is equal to 52 divided by 2, we have 26. Tingin na agad kayo sa choices kung ilan ang may 26, isa lang. So automatic, ito na yan. Huwag nang isolve yung pangalawa dahil isa lang naman yung may 26. Okay, so next number, number 33. So may shortcut din tayo para dito. The sum of 4 consecutive even numbers is 196. What is the third number? Kapag given ang sum ng consecutive even numbers, given ang sum, ang gagawin lang natin, yung sum, i-divide lang natin kung ilan sila. Automatic yung quotient, yun yung gitna. Okay? So 196, i-divide natin ilan sila? 4. Divide lang natin sa 4. 19 divided by 4, we have 4. 4 times 4, we have 16. Subtract 19 minus 16, so we have 3. Bring down 6. 36 divided by 4, we have 9. 9 times 4, 36. Ang sabi, even numbers. Hindi naman even ang 49. Okay, so okay lang na yung quotient hindi maging even. Kasi itong 49, ito yung gitna. Kung ito yung gitna, ano yung sumunod? Ano yung nasa pagitan nito? So yung kung 49 ang gitna, so we have 48 tapos 50. Eh ang sabi, 4 consecutive even numbers. Eh di yung 4 numbers natin ay 46, 48, 50, 52. Ang hinahanap natin ay third number. Therefore, the correct answer is letter B, 50. Okay, so yan yung shortcut. Paano naman yung isang method kapag hindi nyo alam yung or nakalimutan nyo yung shortcut? So ganito ang gagawin natin. I-let natin yung x, ito yung first number. Ito yung smallest. X plus 2, ito yung magiging second. Bakit plus 2? Kasi nga even. Consecutive even numbers. Pag even numbers, ang pagitan ay dalawa. So yung susunod, x plus 4, ito yung third. Ito yung hinahanap natin. And then we have x plus 6, ito naman yung fourth. Sabi, ang sum daw nila ay 196. So i-add lang natin to, tapos equate natin sa 196. So i-add natin, apat na x yan. So we have 4x. 2 plus 4 plus 6. So we have plus 12. Okay? So equate natin. 4x plus 12 equals 196. Subtract 12 to both sides. So cancel out na ito. 4x is equal to 6 minus 2, we have 4. 9 minus 1, we have 8. So bring down lang itong 1. Divide both sides by 4. So pag dinivide natin by 4, eksakto yan. 18 divided by 4. Okay, so hindi eksakto yung pag-divide, no? Pakita natin. 18 divided by 4, that is equal to 4. 4 times 4, 16. Subtract, so we have 2. Bring down 4. 24 divided by 4, we have 6. 6 times 4, 24. So 0 na ang remainder. So therefore, ang 46, hindi pa ito yung sagot. Yan yung smallest number. Susunod ay 48. Ang pangatlo ay 50. Yun yung hinahanap natin, third number. Ang largest ay 52. So same answer of 52. Of 50, sorry. Okay? So basta madala yung kanina kaysa dito sa solution natin. Okay? So next, number 34. 34 motion problem. Two cars are traveling 630 kilometers towards each other from different starting points. If one car travels in a uniform speed of 50 kilometers per hour and the other in 40 kilometers per hour, what is the distance of the former if they meet at point? Okay, so i-drawing natin para madaling ma-analyze ito. Sabi, two cars traveling 630 kilometers towards each other. Towards each other, so magkasalubong sila. Let's say ito yung unang car. Ito yung unang car.
Pagpasensyahan nyo na yung drawing ko, ba't nandyan yung gulong sa taas? Ayan yung, so, 630 kilometers ang pagitan nila. Okay? So, nandito yung isang car. So, nandito yung isang car. Magkasalubong sila. Okay? So, itong isa papunta dito at itong isa naman, itong car B, papunta dito. Ito yung car A, ito yung car B. Okay? So, ang tinatanong, what is the distance of the former? Ang former itong 40 kph. So ito yung former. So lagyan natin ito ng x. Okay? So ang distance nito x. Itong kabila naman, ang total daw 630. Kung dito sila nagsalubong, kung ito ay x, itong kabila ay 630 minus x. Okay? Kasi i-add natin itong distance nila. Tapos alam natin yung pagitan daw nila, 630 kilometers given. So tapos ang speed nila, itong una ay 50, itong pangalawa ay 40. Ang tinatanong, ano daw tong x? What is the distance of the former, yun na nga yung 40, if they meet at point? Okay? So gawa lang tayo ng table dito. So lagay natin AB. So gawa tayo ng table. Tapos sa taas yung rate, time, tsaka distance. Okay? So, pagpalagay natin, sabay sila. Wala naman kasing sinabi sa problem. No? Two cars are traveling 630 kilometers towards each other. At some time, 630 kilometers, sabay sila. So, nagsalubong sila. So, ibig sabihin yung time nila ay parehas. Yun yung i-equate natin yung time nila. So, ano ang rate na itong una? Car A, we have 50. Ang rate ni car B ay 40. Ano ang distance nila? Itong letter B natin, ang distance ay X. Itong car A natin, or sorry, si car A ay 630 minus X. Si car B pala, ito yung X. Tapos yung time nila, ang formula ng distance ay equal sa rate times time. Pag time ang hinahanap, i-divide natin both sides by R. So therefore, ang time ay equal sa distance over rate. Okay? Distance over rate. So therefore, i-divide lang natin itong distance dito sa rate. So we have 630 minus x. Divide natin sa rate na 50. Itong kabila x over 40. Tapos i-equate natin. So solve for x na lang, equate natin itong time. Okay? So dahil sabay sila. Sabay sila. Nung 630 kilometers sila towards each other, ayan, sabay sila towards each other. So equate lang natin itong time parehas. So we have 630 minus x over 50 equals x over 40. Okay, so cross multiply lang natin. 50 times x, so we have 50x equals 40. So pakita muna natin. 40 times 630 minus x. Distribute lang natin ito. So multiply natin dito 630 times 40. Bring down lang itong dalawang 0. 4 times 3 we have 12. 4 times 6 that is 24 plus 1 so we have 25. Okay? So we have 50x equals 25,200 minus 40x. Okay? Add 40x to both sides para makombine yung parehas na x. So we have 90x equals 25,200. Last step, divide both sides by 90. Okay? Divide both sides by 90. So, manually lang natin, 25,200 divided by 90. So, actually, yung parehas may 0, no? Tanggalin na natin yung parehas na 0. Same lang yan sa tanggalin yung isang 0 nito, 2520 na lang divided by 9. Okay? So, para mas madali. 25 divided by 9, we have 2. 2 times 9, we have 18. Subtract, so we have 7. Bring down 2. 72 divided by 9, we have 8. 8 times 9, 72. Kopyahin na lang itong 0 dito. Therefore, the correct answer is 280, which is letter C. Okay? So medyo mahaba yung solution. Ayan, ang 34 natin. Okay, so last number for this video, number 35. Okay, so medyo madali yung 35 kasi may equation na. Hindi na natin kailangang gawa ng equation. Meron na siyang equation. Okay? So solve na lang natin itong n. Okay, so first step natin, i-multiply muna natin itong 2.3 plus 11.5 plus 6 times 3.5. So i-multiply lang natin itong part na ito. Okay, so copyhin lang, copy the rest. 2.3 plus 11.5 plus ito. So, scratch tayo dito.
3.5 times 6. So we have 6 times 5. That is equal to 30. 6 times 3 is 18. Plus 3, we have 21. May 1 decimal point, so therefore 21.0 or simply 21 minus 9.8 divided by 5 equals n. Okay? So, i-add lang natin itong tatlo. Ayan, itong tatlo, i-add natin, then subtract sa 9.8. Okay, so we have 2.3 plus, or dito na natin ilagay, itapat sa 21. We have 2.3 and then 11.5. Okay, so this is 3 plus 5, we have 8. 1 plus 2 plus 1, we have 4. And then 2 plus 1, we have 34.8. Subtract natin yung 9.8. Subtract natin ito, 9.8. So therefore, this is 0. 34 minus 9, that is equal to 25. Okay? 25.0. And then we have 25 divided by 5 equals n. Therefore, the value of n is 25 divided by 5 is 5. The correct answer is letter D. Okay, so that's all. So thank you for watching at kita-kita tayo sa last part, part 5, number 36 to 40. Okay, so kung may math question po kayo, i-comment nyo lang dito sa aking channel or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and